kung ito man ay reward or whatever, or reward. So ano ngayon ang gagawin ng Mr. Chair? Gagawin ng COA doon na obvious na sa pag-analyze natin, even Attorney Camora, nagsasabi siya na parang imposible. Tama ba 'yon? In one date, in one day, in different places, magagawa ba ng SDO na pumunta para bayaran yung mga sinasabi natin na dapat na bayaran in a day? Sabi nyo kanina at sabi natin kanina, no, imposible. So that is yung sa pagre-review ninyo nung ipinasa ng mga acknowledgement receipt, etc. So Mr. Chair, ang tanong dito, kasi hindi lang tayo matatapos na ito na yung nangyari, parang nakakatawa na talaga eh. Ano yung SDO na yon, Mr. Chair? Lumipad mula sa isang lugar patungo sa isang lugar, in eight places lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito, no? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang, niloloko na tayo, 'di ba? Niloloko tayo, taong bayan. So anong gagawin po ng COA, Mr. Chair? Gusto kong malaman, are you going to i-review nyo ba ulit? Ibabalik nyo yan? Or kailangan nyo nang magdesisyon ngayon kung dapat yan na yung pondo na ito ay ibalik yan sa pondo ng taong bayan? So ano po yung pwedeng moving forward doon sa ipinisend po ni Representative Raj Gutierrez? Mr. Chair, anong gagawin ng COA doon? Mr. Chair. Attorney Camora. Mr. Chair, actually we are thankful to the body for pointing this out to us, since for us naman po as auditors, we presume this as yung regular ano po, but since these things have been pointed out, I think we will be basing our reviews na based on what we have discussed here in this hearing. And as to the cases po ng sa OVP and DepEd, yung sa 2023 especially po, AOM pa lang po yung status nung audit actions namin, and under review pa rin po yung mga compliance nila. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in our review. Although mahirap since yun nga po marami pong transactions, but moving onwards siguro po i-apply po namin lahat ng mga learnings namin dito sa hearings na to. Although mahirap po talaga. Kahit na common sense, i-apply nyo dyan. No? Kahit na common sense, Attorney Camora, i-apply nyo dyan. Yes No? po. Talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Kaya imposible yung nangyari na sa isang araw pumunta ka sa iba't ibang probinsya para mag-disburse. Yes, Mr. No? Imposible Yes, Mr. Chair. 'yon. At gamitin naman natin yung yung kahit na konsensya or kahit na common sense para diyan po. At gusto natin na dahil ito ay under review, sinasabi niyo hanggang kailan po, Mr. Chair, yung review nito? Hindi pa po namin masabi, Mr. Chair, since ang mga involved po ay kasama po dito sa hearing madalas. So, we will try po as soon as kung Okay, so Mr. Chair, no, I hope yung COA would be prudent enough, at saka talagang tignan nyo talaga kung paano ginagamit ng Office of the Vice President at saka ng DepEd before itong confidential funds. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, Um, can I, okay, with the indulgence of Congresswoman Luistro, the chair would like to recognize Senior Deputy Speaker Don Gonzales. thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to address my question lang na three item lang kay Attorney Zulaika Lopez. Ma'am, who is your Assistant COS? Who is your Assistant Chief of Staff po, ma'am? The Assistant Chief of Staff is Mr. Lemuel Ortonio, Your Honor, Mr. Chair. Sino po ang pumipirma sa travel order ni tawag dito, si Lopez, si Ordoña? Nasa abroad, ano pangalan nun?
Ako po Hindi, yun. yung si, pangalan nito? Si... Sino sa abroad? Hindi. Sino pumipirma sa mga travel order ng ano nyo, ng office? In the OVP, Your Honor, there is a delegation of authority. There are certain officials that I sign for in their travel authority. There are also other officials that Mr. Ortonio signs for. No, who signed the travel authority pala of Gina Acosta? Mr. Lemuel, no? In the travel authority shown to me, Your Honor, it is Mr. Lemuel Ortonio. Okay. Number 2 question, ma'am. Kung if tama po, hindi po niyo pwedeng i-recall yung travel order ni Gina Acosta to attend the hearing as Chief of Staff, ma'am? Anong date na kay Gina? Ikaw ma'am, ang Chief of Staff, di ba? Yes, that is correct. No, I was just, I was also asking Director Lin kung anong dates po siya yung covered ng travel authority. Okay. We will consider, Your Honor. We will consider. No, you just answer my question, ma'am. If yes, you can recall the travel order of Miss Acosta, ma'am. You are the boss. I was not the person, Your Honor, who issued the travel authority. Precisely po. Yes, So but we meaning will, to say, if you cannot answer, they're not really using the travels. Umiiwas lang po sa pag-attend nitong hearing na to. Tama ho ba? Your Honor, like I mentioned earlier, kakabalik ko lang ho. I will have to study and look into the matter. Okay, I have 2 questions. Number 1, kung yes, you can recall the travel authority of Ma'am Gina Acosta. And number 2, kung hindi, iniiwasan lang po umattend dito sa ating hearing ng good government. Tama ho ba, Miss? Your Honor, as to the earlier suggestion on your end to recall the travel authority, I will look into it, Your Honor, and consider. But as I mentioned earlier, kakabalik ko lang ho sa opisina, and the travel authority is not something that I saw and have gone through. Ngayon ko lang po nakita through the phone of Director Sanchez. But we will consider Your Honor's recommendation. Yes, please. Give me the date lang po kung kailan pinirmahan ng assistant COS nyo yung travel authority ni Gina Acosta. Just a moment, please. Your Honor, the document indicates that it was signed November 14, 2024. Your Honor. O ayan, si Castro, nagaling-galingan na naman. Ayun, supalpal siya dyan sa isang attorney na si Attorney Lopez. Parang ayaw maniwala dyan sa COA kung ano yung mga records nila dyan. Talagang gustong idiin itong mga Duterte. Ito, malaki galit talaga nito ni Franz Castro no, sa mga Duterte. Parang hindi ka naman bagay dyan. Maraming mga nagsasabi, mga netizen, bakit nandyan ka pa, Franz Castro? No, yun ang tanong ng karamihan. Guilty na to, pero bakit nandyan pa rin? Nagaling-galingan pa. Nagmumukha ka lang namang TANGA dyan. Talagang, akalain mo ba naman ito si Franz Castro, paulit-ulit na lang yung katanungan. Pabalik-balik na lang. Bandang huli, sila lang din ay nagmumukhang tanga dyan sa mga ginagawa nila. Nagmamagaling pa. Tingnan mo naman yung datingan ni Franz Castro dyan. Parang parang siya yung mas magaling pa sa mga abogado. Ano may magagawa ba tayo? Yan yung record doon. Nakapagpasa naman ng mga kopya. Patunay kung saan napunta yung confidential fund na naman. Yan talaga si Franz Castro. Wala pa rin katapusan yung confidential fund ninyo na pinagsasabi nyo kung ano yung hinahanap nyo. Anong hinahanap nyo dyan? Kung mayroon namang record sa kuha, yung dapat dyan sa inyo, imbestigahan. Ikaw, naging guilty na, Franz Castro. Anyari, ba't nandyan ka pa? Yun ang tanong ng karamihan Nako, itong talaga tomato. Siyempre, palapit na yung eleksyon. Talagang banat dito, banat doon. Walang mahanap na mga ebidensya. Kung may mga ebidensya kayo, di impeach nyo na.
Oo. Magano na kayo ng impeachment. Subukan nyo lang kung kaya nyo. Di ba? Eh kung gagawin nyo yan, sa bagay, marami-rami kayong magkakampi dyan. Sabi nila, marami kayong mga crocs dyan. Jesus, Franz Castro, magkape ka muna. Ayan oh, Triple H Ashitaba.